So yung mga kabiyahe, mga Dapper Cats, welcome back to my YouTube channel. Pangatlong video na to, isa lang yung damit ko. Walang palit-palitan ah. Pag-usapan nung natin tong pagsupalpal nga ni or pagbato or ano bang katagaan nito ni kay Jopay na about sa usapang respeto, no? So dapat nung sa isang video ko pag-uusapan to, so sabi ko dito na lang para solo. At pag-usapan din natin tong vlogger ng tape at itong may isa akong napansin sa video niya, itong di ko kakilala tong nagtatanong kay Attorney Maggie. Ano to siya? Hindi niyo napanood to sa interview ni kay Attorney Maggie, hindi niyo napanood to. Bali ano to? Vlog ng isa sa mga vlogger ng Tape INC. So bali may sinasabi siya rito na ang sinasabi niya ay dapat daw ang magmay-ari ng titulong Itbulaga at yun naman daw ang paniniwala ng iba. Ang dapat daw ang magmay-ari ay yung producer. Hindi daw yung gumawa. So kaya panoorin niya na. At syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po ng bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw mga ka-Dapper Cats. So ito, unahin muna natin to, no. Ito sabi niya di ba ang higit talaga na may karapatan is the producer, the producer, not the talent. Peter Ledesma. Si Peter Ledesma. Ano to? Sister-in-law to ng lolo kong Juding. Sige, panoorin pa. Tingnan nyo maigi Ano pala to? Vlog pala to ni Arn. Yung star na title ng program ko, hindi pala pwedeng gamitin sa kumalan sa akin na. Di ba higit talaga na may karapatan is the producer, not the talent? Di ba? Yun naman talaga ang totoo. Di ba? Kasi nag-work ako sa radio station. Yung star na title ng program ko, hindi pala pwedeng gamitin sa sa akin na kasi nga sir ganito yung sa yun naman po ang pagkakaalam ko rin is nung talent ka doon no ay wala sa usapan nyo or baka bayad ka or baka binayaran ka dahil dun sa titulo na ginawa mo dun sa radio station mo na yun. No, kung yan ang paniniwala mo. Iba, yung sa'yo kasi wag mong ihalin tulad sa nangyayari na issue ng Tape INC at ng Tito Vic and Joey or ni Henyo Master Joey De Leon. Wag mo i-connect kasi malayo po yung sa'yo ha. Na radio station. Katulad nung sa UNTV 37, chika ko, it lasted 4 years. Tapos, yung chika ko, hindi ko ginagamit sa vlog ko because alam kong pag sumikat yun, nahabulin ako. Diba? Yan ang totoo. Prevailing po kasi talaga sa business. Kasi pwede naman din yun. Tutusin, pwede niya naman din mahabol yun. Pwede niyang gamitin kahit saan yun. Kung talagang siya yung gumawa. Ngayon, kung pagpasok mo ng isang istasyon at lalo talent ka lang at nasa usapan nyo naman at bayad, yung ginawa mong titulong chika ko na sinasabi ni Peter Ledesma, tama ba? Peter Ledesma ba? Ni Peter Ledesma, kung halimbawa na pagpasok mo doon sa istasyon nun, from the start, English yun simulat sa poll, day 1, nung pagpasok mo doon, ang usapan nyo doon, kung pati yung title mo na ginawa, bayad ka dyan, no, wala kang dyan, wala ka talagang habol dyan, lalo't may pinirmahan kayong kontrata. Kasi ang pagkakaalam ko dyan sa radio station niya, may mga pirma-pirma ng mga kontrata. Yung sa Tito Vic and Joey kasi wala. At ngayon, kampante ang Tito Vic and Joey na hindi naman sila tatarantaduhin ng alusos kasi nga, tropa, kaibigan, ganun. Kaya nagpakatiwala. So hindi naman nila akalain na gaganituhin sila bandang huli.
So ibig sabihin pala, kung ayon pala sa paniniwala ni Peter Ledesma, halimbawa 10 years nang namamayagpag ang isang title, halimbawa J. Guevara, so isa ganyan, no? So ngayon kumuha ko ng naiano tong J. Guevara sa noon time sure kung saan mang istasyon. So ibig sabihin kapag may producer ka sa kanila na agad to kahit ang tagal ko ng gamit-gamit to. Ganun ba yon, Miss? Di ko alam kung Miss or Sir? Miss and Sir Peter Ledesma. Kasi yun sa inyo, kasi alam ko kontrata yun dun sa inyo eh. Sa Tito Vic and Joey wala naman. Wala naman silang pinirmahan na kontrata dun na ganito. Pasok kayo dito sa Tape INC at yung titulong Itbulaga na yan na hindi nyo na pwedeng kunin yan kapag sa oras na umalis kayo dahil bayad kayo at may pinirmahan tayong kontrata. Okay, tuloy natin. Hindi gusto po ako. Lahat po, alam ko po kayo na lahat na sa showbiz industry. Even wala ka po sa showbiz industry. Alam ko nila yun. Tapos sino po yung producer, sino yung employer, sino po yung may-ari. In the case of showbiz industry, producer po yung tawag natin. So, ang producer po, ang lahat ng nagbabayan, sa lahat ng nag-isip, nabawa po, creatives ka. Yes. You're part of the creative department. May talent fee ka, parang gano'n. May talent fee ka, may bayad ka naman. So lahat ng product of your creations is paid by the producers. Yes. So kaya sinasabi na pag-aari ng producer. Yan Anak lang teteng, sila din nagbanatan dun sa loob Eh sabi ni Attorney Maggie, tawag dito na wala tuloy sa isip ko, natawa ako dun bigla. Binabayaran daw, no? So yung creation, yung nag-creator, yung gumawa ng titulong Itbulaga, binabayaran or pinapasaho dahil ito nga po ay isang talent, talent nila, ganon. O tauhan nila, ganon. So paano mo masasabi na binayaran mo yung titulong Itbulaga nung panahon nga nun wala pa nga ang TIP-INC 1981 na pumasok yung TIP-INC, 1979 na buo ang titulong Itbulaga. So paano nangyari yun? Anak ng wedding naman. Paano nangyari yun? Kung yun pala yung pakinggan nyo ulit yung sinabi ni Attorney Maggie. Sa lahat ng nag-isip, nabawa po, creatives ka. Yes. You're part of the creative department. May talent fee ka, parang gano'n. May talent fee ka, may bayad ka naman. So lahat ng product of your creations is paid by the producers. Yes. So kaya sinasabi na pag-aari. Di ba? Bayad ka naman lahat daw ng creation ng isang kung binayaran. Paano nga babayaran? Nung mga panahon nga wala nga TIP-INC sa Itbulaga noon, yung dupunggol na. Ano nga babayaran ng TIP-INC? Sige na, andun na nga tayo sa point na kayo nga yung producer, kaya nga nagpe-finance ng lahat ng mga diyan, kayo nagbabayad diyan lahat. Sige, kayo na mayaman. Hayang tanong nga nung panahon nga na binuo ni Joey De Leon, Henyo Master, sa kusina ni Tito Soto, ang titulong Itbulaga at ang testigo niya ay si Jess Espiritu. Nung mga panahon nga nun, wala pa nga kayo. Buti sana kung nung binuo ni Henyo Master, yung titulong Itbulaga, nandun na rin sila nung mga panahon na yun at hawak na sila ng TIP-INC, pwedeng mangyari yan. Kaso nga wala pa nga kayo nun Ba't ang kuloy, ay nako. Ba't ang hirap nyo kausapin? Kulit nyo Attorney ka pa na, binabad trip mo ako Diba? Ulitin pa natin yung sinabi. Baka baka sabihin tayo ulitin pa natin. Bayad sa lahat ng nag-isip. Nabawa po, creatives ka. Yes. You're part of the creative department. May talent fee ka, parang gano'n. May talent fee ka, may bayad ka naman. So lahat ng product of your creations is paid by the producers. Diba? Paid by producer. Lahat daw ng ginawa mo. Paid for. Ang tanong, may kasulatan ba kayo nun? Yung pa isa. Wala naman kayong pirmahan na kontratang ganun
Isimula nga, sige, nandun na tayo sa point na pinapasahod nyo. Ang Tito Vic and Joey, nandun na tayo. Kasi nga, kayo producer, malamang kayo magpasahod, alangan naman kami. Kayo yung producer dyan kailangan naman kami magpasahod sa mga yan. Malamang kayo magpapasahod niyan, kayo producer niyan Ngayon, ito na lang isipin nyo kasi yung sinasabi mo na from creation, lahat daw, tatagulugin ko na lang, ayoko na lang Englishin. Lahat daw ng ginawa ng isang empleyado sa isang production ay kung bayad ka naman daw, ay pwedeng mapupunta po daw yun sa production, sa mismong production, sa katunya, sa TPNC. Kung si Joey De Leon daw at orang Tito Vic and Joey ay may ginawa na mga katulad niyan, yung Tito Lungit Bulaga, ay karapatan daw ng TPNC na mapasa kanila yun dahil sila daw ang nagbabayad nito at bayad daw sila. Ang tanong nga dyan, nung mga panahon nga nun, wala pa nga kayo Paano nyo masasabing binayaran nyo sa inyo, master? At ito pa isa, wala naman kayong pirmahan na kontrata. May pirmahan ba kayo na kontrata na na Joey De Leon, Vic Soto, Tito Soto, nagpumirma na kayo ay isang empleyado ng TPNC na kahit anong gawin yung mga segment, anong gawin yung mga palaro sa noontime show na ito ay pagmamay-ari ito ng TPNC. Wala namang ganun Meron bang ganon? Ultimo nga sa ipo, hinahanapan kayo ng ganon wala man kayo may pakita. Ay nako. Attorney versus vlogger. Okay, tuloy natin. So, kaya sinasabi na pag-aari ng producer, yung lahat ng naisip mo. So, kaya sinasabi, pero walang ebidensya. Sabi ni Atty. Maggie, so kaya sinasabi. Sino nagsasabi? Kayo lang din. Vlogger nyo, kayo mismo. At yung mga si Peter Ledesma, the hottest babe in the Philippines. Ano ba naman, Peter? Minsan nagre-reaction ako sa video mo, tuwang-tuwa ako sa'yo, tapos may pabanat-banat ng ganyan dyan. Ay, nako. Parang may natatandaan akong vlog ni Peter Ledesma about Jimmy Santos Parang dun parang dun okay, gets ko na. So, ibig sabihin, kapag ini-interview pala ni Peter Ledesma ang side ng TPNC, pabor siya. Pero kapag ini-interview ni Peter Ledesma ang TBJ, pabor din siya. So, saan talaga nakabase si Peter Ledesma? Ayun ba yung tinatawag niyo neutral? Hindi neutral yun, balimbing tawag. Biruin mo, pagkausap niya ang Tito Vic and Joey, okay siya. Pagkausap niya ang TPNC, okay siya. So, hindi, baka sabihin niya kasi neutral kasi ako. Hindi neutral mo na, balimbing yun. Sa po, copyright lang ako, di ba sinasabi sa copyright, ano ba yung mga copyright creations? Songs, tapos mga audiovisual recordings ng mga show, sino bang may-ari noon? Kaya po, sinasabi ko namin, sabihin ko na doon, kasi lahat naman ng gumawa, even equipment, even yung venue, even yung pinakain doon sa gumawa, sa mga caterings, ay binayaran ito. So, sino yung nagpapasweldo? Siya yung kaya? Siya din. So, siya rin ako sa kanila. So, ibig sabihin, minsan sumasakit na lang talaga ulo ko sa kanila. So, patapos naman na din yung video, hayaan nyo na nga yun. Tingnan lang natin dito yung sinabi ng mga sinabi po ng mga netizen dito sa video nito. So, asahan na ho natin mga kabiyaya, mga ka-Dabarkads na na mababasa ho natin dito ay puro mga supporters ng tape. Ito. Sabi ni Grass Basaspol, alatang alatang dami account na naman.
Bisa nga kahit yung i-comment nyo dyan sa mga video nyo, yung ano naman, legit na account. God bless GMA Itbulaga. Sabi naman di na lupihan kung mahal. O, ito mo, ito dami account na naman. Sabi niya, correct, ang producer ang may-ari ng trademark. And that's a pack. Pack mo mukha mo. Okay, ito si Carmen Baklay. Di bale, wag kang tumanaw, yung isipin mo lang, teka, saan ba ako nakilala ng gusto dami ko, dinaan ng channel, dito lang ako sa GMA gumanda. At nagkaroon ng magandang buhay. Oo, wait lang ha, may hindi ako makakaano dito ha. Asan na yan? GMA, nagkaroon ako ng magandang buhay. Sumikat, yumaman, nakilala ng buong Pilipinas. Yun lang, sana yung ang mga bagay kung saan ka guminhawa at yumaman. Ang kaso, iba ang kinalabasan. Nagre-rebelde, tumaas ang tingin sa sarili, nanginginsulto ka na hanggang sa magdesisyon ka na lang, labanan ka hanggang dulo. Sino sinasabihan niya rito, TBJ? Alam mo Ma'am Carmen, kung halimbawa pong TBJ po naman po yung sinasabihan niyo, ito ha. Nag-start po ang Itbulaga sa mga noon time show na yan, no? Wala pa. Kahit yung 1979 na yan, noon pa, meron pa yung student canteen, tsaka, sabihin natin, student canteen. Yung isa pa, nakalimutan ko yung isa. School bukol ba yun? Meron pa isa eh. Nakalimutan ko yung sinabi niya yung master. Alam nyo, ang Tito Vic and Joey, wala pa naman yan sila sa industriya ng noon time show. Mayayaman na yan ha. Isipin nyo lang. Eto, nakita nyo yung pinost ni Henyo Master nung nakaraan, yung papel, yung kontrata sa ABS-CBN na writer. Writer ba yun? Oo. Or producer, nakalimutan ko. Writer ata. Magkano talent fee niya? 150,000. Oh, nung panahon pa yon. So magkano na ngayon yun? Nirimi sinasahod nila nung panahon 150k. Kung ibabase mo sa pera natin ngayon yan, napakalaking pera nun. So sasabihin mo sa GMA yumaman, sa GMA nakilala. Anong pinagsasabi mo, Ma'am Carmen? Ma'am Carmen, kung wala ng noodles at sardinas dyan sa inyo, papadalang kita. Nalilipasan nata to ng gutom. Tingnan natin si Ma'am Carmen. Ako ilang taon na. Tingnan natin. Check lang natin. Ay, hindi natin. Maedad na si Ma'am Carmen, pero ba't ganun? Hindi niya alam. Kaya nga tinawag si Bossing Vic Soto na bossing. Siya yung pinakamalaking ambag dyan sa ano na yan. Kasi diba dati nalugi. Diba? Nalugi. So, yung tatlo ang nag-finance para tumuloy-tuloy yung yung noon time show na yan na Itbulaga. Panahon na yun, hindi nga sila pinapasahod eh. Tapos sasabihin mo yumaman, tsaka ito RPN 9, tapos ABS-CBN, tapos 28 years sa GMA. Hindi ba, sa tingin nyo, ulitin ko tong sinabi ko doon sa mga ibang video, mapapasikat ba ng halustos ang titulong Itbulaga? Hindi, di ba? Alam nyo, kung sino talaga ang mayroong utang na loob dito at nakinabang talaga dito, yung GMA 7, hindi ang TBJ. Anak ng wedding kayo. Natatandaan nyo yung sinabi ni Alden Richard na nawalan siya ng 100 million? Nung panahon ng Aldab? Isipin yung mabuti yun. Ayoko na lang magsalita ha. Isipin yung mabuti kung saan napunta yung 100 million na yun na nawala na pera ni Alden Richard nung panahon ng Aldab. Disclaimer tayo, hindi TBJ ang production, hindi ang TBJ ang Hindi dumadaan sa TBJ yung mga kita niyan. O, saan ba dumadaan? Okay. At ito pa, isipin na lang, teka, saan ako nakilala? Wala pa mang Itbulaga, kilala na ang Tito Vic and Joey. Ano kang teteng tong... Ay, naku nanay. Kung wala ka pong magandang sasabihin, ay, manahimik ka na lang mo. Tuturingan nung matanda ka pero wala ka pong alam.
Mo, may edad na po kayo, mas matanda po kayo ng triple sa akin pero hindi nyo alam yung history. Ang hirap sa inyo, marites kayo ng marites, wala man kayo alam eh. Tuloy. Oh. Magandang buhay, sumikat, yumaman. Diba? Nakikita niyo sa sinabi niya, nagkaroon ng magandang buhay. Sa GMA 7, gumanda. At nagkaroon ng magandang buhay, sumikat at yumaman. Unang-una sa sikat na talaga ang Tito Vic and Joey nung araw pa lang. Paano mo nasabi sa GMA? Pangalawa, sumikat, ano pa yan? Yumaman. Gumanda ang buhay, yumaman. Anak ng teteng naman. Ang sakit nyo sa ulo. Sumikat at yumaman, dati pa naman sikat yung mga yan, no ba? Dami pa rito. Peter Ledesma, tagal na rin sa showbiz, columnist yan, kasama ni late, Pite Ampol, hindi ko kilala yun. Kaya nga kumbaga, nag-ambag ka lang at yun ay na-appreciate ng producer at in-apply na i-rehistro ng alam mo na sa sarili mo na yun, ambag mo. Napaghahalataan, napaghahalataan at nung umalis ka, doon ka nagrebelde. Sabi ni Carmen, pinaglalaban niya talaga yung nagrebelde. Alam mo naman to. Hoy, para sa kaalaman nyo lang ha. Para sa kaalaman nyo mga Cadaver Cards at dyan sa TPINC followers na yan na si Ma'am Carmen. Ma'am Carmen, shoutout sa'yo ha. Ang lubos talagang nakinabang GMA, hindi ang TVJ ha. Network po ang GMA at artista po ang TVJ. Sa network po dumadaan yung lahat ng na yun ha. Tsaka kung usapang kita lang, mas madihamak na malaki kita ng GMA kaysa sa TVJ ha. Tsaka nung pumasok sila dyan, dihamak na kilala at mayayaman na yung mga yan. Anak ng teteng tong mga to. Turingan na ay nako. Hoy, kung sino man yung anak ni Ma'am Carmen yan, pagsabihan niya yan. Pagsabihan niya yan si Nanay Carmen. Sabi mo, wag puro chismis. Kung magkakain din, nalilipasan na yan ha. Si Ma'am Carmen kasi comment ka ng comment yan. Tuloy, nabira kita. Visit kasi, comment kayo ng comment yan eh. Yan tuloy. Dito na tayo mapunta sa pahayag ni Jopay. Si Jopay po, sa mga hindi ho nakakaalam, at alam ko naman, alam nyo na kahit hindi ko pa sabihin. Si Jopay po ay isa sa mga member ng Sex Bomb Dancer. Noong mga panahon, nandun sila sa Itbulaga. So ngayon, parang may binigay atang salita si Jopay. Parang patama po ata kay Rochelle Pangilinan. Ang sabi niya rito, Jopay may pahayag tungkol sa utang na loob. Diba? Ito na nga yung utang na loob. Isa kapag binanggit mo ng matigas na pagkasalita yung utang na loob, parang tunog mura na rin, no? Utang na loob. Okay, panoorin natin. Jopay, may pahayag tungkol sa utang na loob. Totoo nga bang pinaringgan ni Jopay ang kapwa sex bomb member na si Rochelle Pangilinan? Ito'y sa kabila ng naging pahayag nito kaugnay sa nangyayaring issue tungkol sa Tape Incorporated at ng TVJ. Matatanda ang flinex ng kapuso actress at dating miyembro ng sex bomb dancers na si Rochelle Pangilinan ang pagbisita niya sa Itbulaga sa GMA Network. Sinariwa ni Rochelle ang unang pagtapak niya sa stage ng Itbulaga noong nagsisimula pa lamang siya. Sa kasalukuyan, kahit naapektuhan din siya ng paglipat ng TVJ sa ibang network, ay nagpalipas muna siya ng ilang buwan para lamang makapag-guest ulit sa noontime show ng Tape Incorporated. Anya, sa araw na ito, aapak ako uli sa entablado ng Itbulaga. Iba na ang mga karakter sa paligid, pero ang excitement at saya na nararamdaman ko ay tulad pa rin ng dati. Sabik ako laging mag-perform nun sa Itbulaga kasama ang TVJ at ang Dabber Cards.
Sabik pa rin akong sumayaw sa Itbulaga kasama kayo. Dagdag pa nga niya. Ngunit ano nga ba ang pahayag ni Jopay tungkol sa utang na loob? Sa isang taos-pusong post sa Instagram, ibinahagi ni Jopay Pagia Zamora na kilala sa kanyang panahon bilang sex bomb girl sa Itbulaga ang kanyang damdamin sa nagaganap na alitan sa pagitan ng Tape Incorporated at TVJ hinggil sa trademark na Itbulaga. Ito yung mga panahon na walang kwenta mga sagot ko sa tanong ni Ninong Joey. Pero nang dahil sa TVJ, talaga naman nakilala ako ng husto. Umingay ang pangalan na Jopay. Nagkaroon ng kantang Jopay by Mayonnaise. Day 17 Monday to Friday. Tapos meron pang kaliwat kanan na guesting sa GMA at mga racket sa labas. At nakapunta pa kami sa ibang bansa para mag-perform. At nagkapag-guest sa ibang channel. Nagkaroon ng mga commercials. Ibang klase talaga magpasikat ang TVJ. Talagang re-respetuhin ka ng mga tao at mamahalin. Ayon pa rito ay isang malaking pagpapala ang naghihintay sa TVJ at sa buong Dabbercats na idiniin ng kanyang pagkakautang sa kanila sa pagkahubog ng kanyang karera at personal na tatak. Sa Itbulaga na naging tahanan at pangalawang pamilya ko ng almost 20 years, talagang malungkot, umiyak, nagmukmuk ako nang mabalitaan ko na nawala sa inyo ang pangalan na Itbulaga. Akala ko aalis lang kayo sa tape. Yun pala pati trademark na wala rin. Masakit sa dibdib, sobra. Pero mabait si Lord. Kapag naging humble at marunong talaga mag-wait, ibibigay niya ang isang malaking regalo para sa inyo at sa buong Dabbercats. Kung pag-uusapan ng utang na loob, malaki ang utang na loob ko sa TVJ Itbulaga, kay Ate Joy at sa mga sumusuporta sa akin. Dahil sa inyo, may Jopay na kilala ng mga tao hanggang ngayon at sa huling hininga ko sa mundo. Sa huling parte nga ng post ni Jopay, ay kinongratulate niya ang TVJ at mga Dabbercats. Anya, gusto kong i-congratulate ang TVJ at ang buong Dabbercats dahil ang pangalan na Itbulaga, malapit nang umuwi sa tunay niyang tahanan. I love you all and I miss you. Nagbahagi nga rin si Jopay ng Bible verse sa kanyang post. Matthew verse 18 chapter 21 to 22. Then Peter came to Jesus and asked, "How many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 70 times. Grabe guys. Ang ano nun, ang lalim ng sinabi ni Jopay na yun. Biruin mo ha. Tatanawin niyang utang na loob hanggang sa huling hininga niya ang ginawa ng Tito Vic and Joey na ginawang kabutihan ng Tito Vic and Joey sa kanya. Biruin niyo yun. Tsaka ano, ang sakit na sampal din kala Rochelle doon. Oo, para sa akin, ano rin, supalpal din si Rochelle doon. Si Rochelle, si Buboy Bilar, si Isko. Ay hindi, wag na yan si Isko kasi si Kuya Germs naman nagpasikat yan. Si Buboy, si Paulo Contis, sino pa, si Anjo Iliana, sino pa, GMA, Tapayensi, no? Mirain niya, ang ano nun, ang lalim ng mga sinabi ni Jopay na yun. Kung walang Jopay, kung walang TVJ, walang Jopay na mapapanood at makikilala nyo. May utang na loob na yun. Kung ano, minsan habang pinapakinggan ko yung sinabi ni Jopay na yun, nakaka-touch lang, nakaka-ano lang, nakakataba ng puso, no, na ganun. Kahit siguro yung Tito Vic and Joey, pag sila yung makapanood nitong video na to, nitong or mabasa tong sinabi ni Jopay na to, ang sarap sa pakiramdam. No, yun nga lang, yung iba nga, yung about naman dong kay Rochelle Pangilinan, siguro wrong move lang. Wala talagang, kahit ako hindi ko nagustuhan yun pa mag-guest. Pwede ka naman mag-guest sa Tito Vic and Joey kung talaga yun ang gusto mo. Kahit na mag-antay-antay ka pa magpasin. Sabi ko nga sa inyo, kahit sinong artista na dumaan sa Itbulaga nung mga panahon na sa Itbulaga or nung panahon na nandun pa yung Tito Vic and Joey sa GMA no, no. Tas mag-guest sa Colorum na noon time show.
Kung sasabihin nila, nagpaalam sila, nagpasintabi. Alam nyo, kahit anong pasintabi nyo sa Tito Vic and Joey, ang sasagot lang yan, oo. Hindi yan ihihindi. Kaya kaya tawag dito, kaya yung sinasabi nyo na, nagpaalam naman kami. Kahit anong ang paalam nyo, hindi naman yan tatanggi. Pero kung iisipin nyo na lang, total, kung may nananalaytay na respeto at utang na loob sa inyo, hindi nyo dapat gagawin yun. Grabe sinabi ni Jopay, no? Tumayo yung balahibo ko. Parang para akong minulto agad dito. Ang lalim ng sinabi. Pero may sinabi nyo. Basahin ba natin yung basahin natin yung basahin natin yung basahin natin yung comment ni basahin natin yung comment ni wait lang, saan ba to? Basahin natin yung comment ng mga tao kay Jopay. Tingnan natin Jopay? Tingnan natin, may 200 Yan, tingnan nyo, ayan, naka-screen record na. I love you, Jopay, God bless, napaka-humble mo, love kita. Yan, puro we love you, Jopay. Saludo ako sa iyo, Jopay. Di kasi makahintay si Rochelle lahat. Lahat kasi may tamang panahon para mag-guest sa original Night Bulaga. Sana hindi rin nagsalita na damay tuloy sa pagbasura ng ipot-ipot. Yan kapitbahay ko yan. Salamat, kalugar yan at tunay na yan. May utang na loob. We love you, Jopay, Dabarkads. Kita ang tuwa sa kanya ng Itbulaga. Tingnan niyo yung mga papuri kay Jopay. Talagang naramdaman. Kahit sila siguro naramdaman din yung naramdaman ko nung ko yung video, no. So yung mga kabiyaya, anong masasabi nyo? Hanggang dito na yung video at medyo inaantok na ako. So yan, ano masasabi nyo? Siyempre, comment ko lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. Maraming salamat. Ingat po kayo palaging. God bless. At pakishare naman po ng video ito. Thank you, and peace, and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi. Sila ang nandyan